So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nian Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ikaw ba ay aksidente o disenyo ng Diyos? So, our concept is all about intelligent design. Hindi aksidente ang iyong pagkabuhay, hindi ka produkto ng tsamba, error, or random na proseso. Tayo o ikaw ay bahagi ng isang intelligent design, isang plano na maingat na isinakautuparan ng Diyos na makapangyarihan, matalino at mapagmahal. So yung bawat bituin sa langit, bawat selula sa katawan mo at bawat talento na taglay mo ay nagpapatunay na ikaw ay disenyo, hindi disgrasya, nilikha, hindi napadpad. So our Bible readings for today is all about Psalm chapter 8 verse 3 and 4, ASND version. Pag tinitingnan ko ang langit, ang gawa ng inyong mga kamay, ang buwan at ang mga bituin na iyong iniligay doon, naisip ko ano ang tao para bigyan ninyo ng halaga at ang anak ng tao para alalahanan ninyo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is fine-tuning of creation reflects intelligent creator. So, ang maselang balanse ng ating universo mula sa distansya ng araw, timpla ng hangin at ikot ng mundo ay nagpapakita na may matalinong lumikha, walang parte ng nilikha ang basta na lang umiral. Lahat ay may sukat, layunin at pagkakahanay. So ang kalikasan mismo ay sumisigaw na may Diyos na matalino sa likod ng lahat. Second is life's complexity is divinely purpose. So yung bawat bahagi ng ating katawan, emosyon at pag-iisip ay napaka-komplikado para sabing ito'y bunga ng aksidente. So, ipinapakita nito ng ating buhay ay binalak at binuo ng Diyos ng may tiyak na layunin. Wala sa atin ang nilikha ng walang saysay. And last is intelligent design glorifies intelligent designer. So, yung kabuuan ng disenyo ng mundo at ng tao ay hindi lang kahanga-hanga, ito ay patotoo sa kaluwalhatian ng lumikha. So, ang layunin ng disenyo ay para ituro tayo pabalik sa Diyos. Kapag kinikilala natin ang ating pinagmulan, tayo ay nagbabalik ng papuri sa may likha. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is always go back to your Creator. So, kapag hindi mo na alam or hindi na natin alam ang ating direksyon, balikan natin ang ating pinagmulan. Ang Diyos na lumikha sa iyo, sa atin, ay siyang makakaalam kung saan ka dapat tutungo o tumungo. Siya ang may hawak ng ating tunay na identity at purpose. Second is believe that God created you for a purpose. So, hindi mo kailangan mainggit sa layunin ng iba. May sariling disenyo ang Diyos para sa iyo. Kahit ano pang ang iyong kalagayan, may halaga ka sa paningin ng Diyos. So, ang buhay mo ay bahagi ng mas malaking plano ng kanyang kaharian. And last is cultivate your God-given design for God's glory. So, tuklasin at paunlarin natin yung mga kaloob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Gamitin natin ito hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang kawalhatian. So, yung paggawa nito is natutupad mo or natin ang layunin kung bakit ka nilikha. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is your God-given design or purpose in life. So, para sa akin, bawat isa kasi sa atin ay may kakaibang disenyo mula sa Diyos. Merong magaling sa may talent, pagkatao at tungkulin na hindi kapareho ng iba. So, ang layunin natin ay hindi lang para umiral, kundi para maglingkod, magmahal at magdala ng kawalhatian sa Diyos. So, habang lumalakad tayo sa pananampalataya, is unti-unti nating natutuksasan ang ating disenyo. Maaari na ito ay sa pagtuturo, pagpapastol, pag-aalaga, paglikha, o simpleng pagiging tapat na anak ng Diyos araw-araw. So, ang tanong, ginagamit ba natin ito ayon sa disenyo ng lumikha? So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po na hindi ako isang aksidente, hindi kami isang aksidente. Kayo ang may gawa sa amin at sa buong sanlibutan. Turuan mo po ninyo po kami makita ang aming halaga at layunin sa iyo. Bisingin ninyo po ang aming puso upang gamitin ang aming disenyo para sa inyong kawalhatian. Lord, gabayan ninyo po kami sa plano ninyo para sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus.